Chairman, kumusta po ang unang araw ng pagbabalik ng NCAP? Well, unang-una po maayos naman po, na-test natin yung system kasi isa po sa innovation natin na kahit AI yung nanghuhuli or technology na yung nanghuhuli, may automatic review yung pong na-capture na violation to double check kung talagang tama po yung apprehension. Like, noong po ako yung nag-inspect noong umaga, out of I think 399 na na-capture ng AI, 121 po yung in-invalidate dahil for ibang reasons like yung mga ambulansyan dumadaan sa bus carousel, authorized naman po siya, yung mga ganoon po. So, yan po ay nakikita naman. Isa po yan sa puna na inayos po namin. Dati kasi automatic pag na-capture I mean, di po yun sa amin kasi wala naman kaming AI before na pag na-capture ng AI, ipapadala na kaagad yung notice of violation. Dito po sa atin, sa MMDA, ay nire-review po ng mano-mano yung naka-capture po ng um, AI cameras po natin. As of 4 p.m. po kanina, nasa 400 plus lamang po yung confirmed na apprehension. Mababa po yan considering na previous Monday ay nasa 3,900 plus for the whole day. So yung 400 po for sa maghapon ay tingin namin talagang itong NCAP more than anything else ay deterrent po sa pag-violate po ng traffic rules. Mukhang marami po ang nag-ingat, ano po, Chairman. Ano naman po ang panawagan or ang tugon ninyo sa mga naging panawagan ng ilang senador na tiyaking maayos muna ang sistema bago ipatupad itong NCAP? Kasama na ho dyan yung panawagan na pabilisin yung pagpapadala ng notice of violation kasi otherwise maiipon lang ho yung penalty, Chairman. Well, opo, tinugunan na po namin yan. Like, nakipag-meeting na po tayo sa Globe at sa LTO. Kukunin po ng LTO yung mga phone numbers at emails po ng mga may-ari na sasakyan pag sila yung nagparehistro para po automatic i-include natin sa system natin na within an hour after po mahuli at ma-confirm yung violation after manual review, ay makaka-receive po ng text message yung ating pong kababayan na nag-violate na may-ari po ng sasakyan. Ganon din po, isusupplement namin yan ng email after ilang days para to confirm kung na-receive po nila yung notice. At ganon din po, meron din po tayong mechanism, sinasabi po ng ating mga senador na kailangan i-ensure na malinaw. Malilinaw po ang kuha ng CCTV cameras natin. At pwede po naming ipadala through email yung footage po ng pagkakahuli para po masiguro ng ating mga kababayan na tama yung panghuhuli po natin. At kung despite na nakita nila yung CCTV footage ay hindi po sila satisfied, pwede po nilang i-contest yan. Hindi po nila kailangan pumunta sa ating opisina. Pwede lang po through our website, may i-fill up silang form at sasabihin lamang po nila kung bakit tingin nila mali yung pagkakahuli. And on that basis po, magde-decide po kami kung talagang mali yung aming panghuhuli. Alright. Chairman, malapit na po ang EDSA rebuild. Handa na ho ba ang mga alternatibong ruta at ilan pang hakbang para hindi naman masyadong maging kalbaryo ang inaasahang bigat ng magiging traffic? Opo, kami po ay naglatag ng mga plano. Ayan po ay talagang dineliberate namin kasama po ang DOTR, ang DPWH. Unang-una na po dyan yung system to make sure na minimal po yung effect po at least yung traffic na idudulot. Pangalawa po, yung DOTR naglatag din po ng mitigating measures. Magdadagdag po sila ng bus sa carousel, around 100. At magdadagdag din po sila ng capacity ng mga tren para po may alternatibo yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung maapektuhan noong pinopropose nga po namin na odd-even scheme. Yung sa clearing naman po, tuloy-tuloy po yan. At bigyan nyo lang po kami ng 1 week. May ilalatag po kaming programa kung saan masisiguro namin na maiikutan namin ng mas madalas
ang bawat mabuhay lanes at alternatibong ruta para ma-ensure na clear po siya ng any obstructions. Anyway, gusto ko lamang pong ipaabot sa ating mga kababayan na kailangan na po talaga yung EDSA rehab. Ang ating pong Pangulo ay may political will. Alam po namin na magsisikip yung daloy ng traffic habang ginagawa po itong EDSA. Pero kailangan na po kailangan na po talagang gawin itong rebuild ng EDSA. At ito pong mga mitigating measures po na ito ay pinag-usapan naman namin, interagency, pinagplanuhan, at i-dry run po namin tulad na at event scheme. For 1 month, i-dry lang run po namin siya na wala po kaming i-issue'ng ticket. Pero maninita po kami at i-encourage po namin yung ating mga kababayan na sana sumunod para makita po natin yung efficiency. Kasi po kung wala tayong gagawin base sa aming simulation, ay talaga pong tutukod ang traffic at kung hindi po tayo mag-i-implement itong ad event scheme, ay magkaka-Carmageddon po talaga tayo on a daily basis. So, we are asking for pangunawa ng ating mga kababayan at konting sakripisyo po dahil ito naman po, sabi nga ni Sec Manny Punuan, ay magdudulot po ng ginhawa sa ating pagbiyahe. Chairman, specifically doon naman po sa planong ipatupad na odd-even scheme habang ginagawa ang EDSA, paano nyo po ina-address yung mga tutol po dito dahil na mga nabibigla halimbawa na 3 beses sa isang linggo hindi sila makakabiyahe? Well, hindi naman po sila hindi makakabiyahe dahil sa EDSA lamang po ito ipatutupad. At may mga alternatibo nga po tayong ruta na pwede po nilang daanan. Particularly ito pong Skyway na ipagagamit po ng libre sa kanila. So hindi naman po ibig sabihin na mababan sila sa paggamit ng kanilang mga sasakyan sa loob ng 3 araw sa isang linggo. Hindi po ganoon dahil magagamit po nila yan sa mga alternatibong ruta, mabuhay lanes, at ganoon din po sa Skyway nga po kung saan wala naman pong coding na ipinaiiral. So, sa amin pong pag-aaral, kumbaga, yung pong maaapektuhan ng mga sasakyan ng at even, if ever, ay ililipat po namin sa Skyway na mabilis din naman po at baka mas mabilis pa nga po yung biyahe dahil nga po libre po yung segment po nakatapat po ng EDSA. So, sana po pagbigyan lamang po kami ng pagkakataon. I-dry run po namin yan for 1 month. Again, hindi po kami mag-i-issue ng ticket during the dry run. Yan po ay kautusan ng ating Pangulo. At para makita po natin yung efficiency kasi mahirap naman po na wala kaming gagawain. That pag tumukod po yung traffic at hindi po wala pong galawan, kami rin naman po yung masisisi. So, ito po yung isa sa mga paraan na amin pong inisip at ititry implement para nga po ma-mitigate yung epekto po ng pagbigat ng daloy ng traffic habang ginagawa po ang EDSA. Chairman, wala ho bang window hours itong odd-even scheme? Wala po kasi unang-una, again, makakagamit po sila ng ibang daan. Pangalawa po, yung Skyway naman po ay libre, 24/7. So, ang amin pong palagay, yung pong alternatibo nga po na libreng Skyway, ay magagamit naman nila 24/7. Kasi ang problema po namin, pag na-stuck sila sa EDSA, if ever, wag naman po sana, aabutan po sila ng ng coding. Pero again, tulad nga po niyan sinabi namin, dry run po namin yan. Baka naman pwede kami mag-adjust na o sige, ang ban lang ay kumbaga 6 to 9 ng gabi at kung 9 to 5 ng umaga ay pwede na uling dumaan lahat. So pag-aaralan po namin yan kasi nga po talaga pong malaki ang sikip na idudulot po ng paggawa ng EDSA. Mababawasan po siya ng 1.5 lane. Alright, Kaya Chairman. po lahat ng pamamaraan ay aming pinag-iisipan po. Chairman, may tanong po ang aming kasamang si Pinky Webb. Hi, Chairman Artes. Good evening to you. Sir, sabi Good niyo evening po.
Opo, meron ho bang pag-aaral dito sa tinatawag niyang odd-even? Dahil sa totoo lang po, medyo matagal-tagal na rin po ito na pag-uusapan, di ho ba, yung odd-even scheme. Pero gaya Yes ng po. sabi ni Willard, for people who let's say ang plate number ay ending ay odd, ibig sabihin nun, on a weekday, makakadaan lang po siya ng EDSA ng Tuesday and Thursday. Basically, Monday, Wednesday, Friday ay bawal. Pero sabi niyo nga, pwedeng dumaan sa Skyway. Meron ho bang pag-aaral dito? Opo, meron naman pong pag-aaral tayong ginawa. In fact, sinimulate po natin yan na kung hindi po tayo mag-add even at i-retain lamang po yung present number coding scheme, ay ganito po yung ibibigat ng daloy ng traffic. We can send you po yung data ng amin pong simulation regarding that po. So, what Miss is the Vicky. data, sir? In terms of the EDSA being repaired, ano po, actually rebuild nga po ang tawag, to doing this odd-even scheme? Well, unang-una po, may mga different scenarios po kasi. Like, kunyari, ang i-implement lang ay present number coding at yung pong free Skyway. If I recall it right, doon po sa datos namin ay mababawasan po ng around, I think, hindi ko po masyadong tanda eh. Pero magdi-decrease po yung speed ng traffic ng certain percentage. Kung at even lang, wala yung free Skyway, ganito po yung i-decrease na percentage. Pero pag pinombine mo po yung dalawa at in-implement mo pareho, yung free Skyway at yung pong at even scheme, mababawasan po ng 25% yung volume ng vehicle. In which case, mas mag-increase pa nga po sa yung speed sa present. Yun po yung projection namin sa BSIM po namin, which is an application na nakakapag-simulate po ng traffic. Sa 25%, Chairman, ang Yes, volume po ang reduction. Yes. reduction. So we can imagine, sir, that the 25% can either go to the Skyway or to the Mabuhay lanes. Yes po, ganun po Opo. yung pinoproject Was there a namin. simulation, sir, on the 25% or maybe 20% sa Skyway po? Kasi sa Skyway, minsan problema din po yung exit, hindi ho ba? Yes po. Pinag-usapan po namin yan at continuous naman po yung pag-aaral at yung discussion, particularly sa concessionaire po ng Skyway. At isa po sa kanilang pinarating nga po na concern ay yung pong mga exit. So, yan po ay pagpatutulungan namin ng mga LGUs, concessionaire at kami, pati ng DOTR, para i-manage well po yung pagbaba, entry and exit po ng Skyway. And ito po ay sigurado na gagawin po tong odd-even. Well, proposal po yan, pero i-dry run po namin muna siya for 1 month to see the efficiency noong ano. At hindi po, during dry run po, hindi po kami mag-i-issue ng ticket. And it Pero starts again, when? we will encourage yung ating mga kababayan to comply para po makita namin yung efficiency po noong proposed mitigating measure. And quickly, sir, it starts when? Ito pong dry run? Yung dry run po will start on June 16. June 16. And is there Apo. any other alternative, sir, or any other option that you are considering? Meron pong isang proposal na twice lang po maapektuhan. And yung coverage po ng coding is Monday hanggang Friday lamang. Yun po yung pinopropose na 1, 2, 3, 4, bawal ka ng Monday, 5, 6, 7, 8, bawal ka ng Tuesday, 9, 0, 1, 2, bawal ka ng Wednesday, and so forth. So on and so forth. Pero, again, proposal din po yan na instead na 3 times a week ka maapektuhan, 2 lang pong beses at Monday to Friday lang yung coverage. So, yan po ay I sinesimulate understand, namin. sir. Yeah. Kasi ang lumalabas, panghuli na lang po, ang lumalabas kasi kapag odd po ang yung ending, mas malas ka kesa dun sa even on a weekday. Kasi kapag odd ka, Apo. bawal ka ng 3 araw sa Monday to Friday, Monday, Wednesday, Friday. Unlike if you're even, bawal ka ng Tuesday, Thursday. Thursday and Saturday. Opo, lahat But- naman po ng suggestion ay kinoconsider namin.
So welcome po yan. Ang panawagan lang po namin, bigyan po kami ng pagkakataon at kami naman po nakikinig. Kung may mga suggestions po tulad niyan, i-welcome po namin yan, aaralin namin. And tingnan po namin kung mas maganda siya at mas tingin namin ay efficient base po sa datos na hawak po namin. Maraming salamat, MMDA Chairman Don Artes.